Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakatakot at tila nanganganib na nga ang buhay ni VP Sara Duterte dahil nga na naman sa kababalaghan at kagagawaan ni Lisa Smugs. Dito nga natin makikita na talagang gagamitin niya na ang kanyang dahas at kapangyarihan para mapabagsak si VP Sara Duterte. Ang nakakalungkot dito, kung may plano silang ipatumba at ipakitil ang buhay ni VP Sara. Kaya naman talagang bistado nga ang ginawa ni Lisa Smugs dahil pati ang mga kongres, mga senador na iba ay na nasusuhulan na ng pera. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang gusto nilang pabagsakin ang mga mabubuting mga politisyan tulad namang ni VP Sara Duterte na ginagampanan niya talaga ang kanyang trabaho at talagang makamasa nga ito. Hindi tulad ng mga pulpolitiko na tambalslos na puro na lang pangungulimbat ang kanilang ginagawa. Kung tutusin mga kaibigan, itong si Romualdez na ito ay tila wala lang, konti lang ang nakukuha at mas malaki pa kay Lisa Smugs at kay Kuting. Kung kay Romualdez ay milyon-milyon ang nakukuha, sila Lisa Smugs ay bilyon ang kanilang binubulsa. Kaya naman talagang grabe na, sobra na. Kailangan na nilang bumaba sa kanilang pwesto dahil hindi na sila nakakatulong sa bansang Pilipinas at sa taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Para mas makamtan mo ang tagumpay. Gano'n, eh, gano'n ang nakikita ko. So sabi ko nga kung hindi ako umuwi ng Pilipinas, hindi ko nakita at hindi ko nalaman na halos lahat pala ng mga socialite o socialite, trying hard socialite, social climber and everything at mga kaibigan ni Kuting, eh, alam na nagpupulburon siya. Alam na lagi siyang bangag, alam na ang mga kaibigan niya ay nagpupulburon, then at si Lisa ay hawak yung jetlog niya. So kung hindi ako nakauwi, hindi ko nalaman yun. 'Di ba? So hanggang ngayon siguro nagsasalita pa rin ako ng Kuting, "Kuting, yeah, I love you Kuting." Kulang na lang yakapin ko yung standee niya. Because niyakap ko nga yung standee niya na pinagawa ko, 'di ba? Pinagawa ng, not only me, ng mga palangga ko dito. So, ngayon sama-sama rin tayong bumolyak sa mga dilawan at sinasabi natin huwag na natin pabalikin ang mga dilawan na nang-api sa mga Marcos, katulad ni Trillanes, na nung pumunta dito siya sa Amerika, ando doon ako, millions of viewers, nakita ninyo kung paano ko itaya ang buhay ko, kung paano ako ginang up ng mga buwaka ng Genemes dahil sa katatanggol ko sa Jotang Genemes na Marcos Jr. na ito at ng pamilya niya. Nakita niyo lahat yun. Right? Tapos yung pala, eh magkakampi sila later on. So binababoy lang tayo, ginagago tayo. Pinag-spend tayo ng pera, pinag-away-away ang mga pamilya natin. Yung pala at the end of this, pag panalo sa kanila ng another thing sa Smartmatic na yan, Smart Magic, eh ang tatarantaduhin nila pala tayo pa rin. So sila-sila lang na mga politikong dilawan, pulawan, ang magkakampi pala at binababoy tayo mga Pilipino. Even you are dilawan o ano man ang paniniwala, binababoy tayo. Pero ito mga politiko, kampi-kampi pala. Like ngayon, di ba? Si Trillanes, puring-puri na ang mga Marcos. Si De Lima, pasalamat ng pasalamat kay Marcos at saka sa mga Marcos. Bakit? Bakit siya nagpapasalamat kay Bongbong? Kung dahil yun dahil sa tamang proseso, kaya siya nagkapag-bail out. Si Bongbong ba, si Kuting Jr. pa, ang nagpalaya sa kanya? Hindi, di ba? Ang court naman ang nagdesisyon, hindi si Kuting. Pero bakit siya pasalamat ng pasalamat? Kasi si Lisa ang behind ng pagpapalabas kay De Lima dahil pag-allow ng bailout and the rest of the gang, even yung mga kasama ni De Lima, bakit si De Lima lang ina-highlight? Bakit hindi ina-highlight yung mga katsok-tsakan niyang mga puro kulugo ang saba? You know what I mean? Kasi yun ang gusto nilang i-highlight sa
mainstream media. So pasalamat ng pasalamat si De Lima kay Marcos Jr. kasi si Lisa ang behind. Kasi yun yung plano. Lingid sa ating kaalaman, nung tayo ay during the campaign, ay Sara, Duterte tayo, at Marcos, yung pala, ang plano, ang evil plan ni Lisa Marcos, okay? Ito ay mag-unite sila ng mga narcotic dilawan. Pulboronic and narcotic. Pare-pareho lang yun, di ba? Pulboronic, narcotic, supersonic. Di ba? Parang kanta. Supersonic, super pulboronic, narcotic, mga ganon. But anyway, mga palangga, saan ba nag-ugat itong laban na ito? Nitong pagkakapambubudol sa atin. Naniniwala ba kayo na si Amy Marcos ay nabudol din o binubudol tayo ni Amy? Ngayon, bibigay ko sa inyo ang bola. Ang dahilan, mga palangga, Kat Serrano, supersonic. Ang dahilan, kung bakit pala nag-tandem, I think first time nyo ito maririnig sa channel na ito. Noong hindi pa nakakapag-desisyon si Kuting na na tatakbo, okay? Sa Kuting na presidente. Ang pag-uusap, ang tatakbo pala sana, ang nag-uusap, ang magtatandem pala talaga is really Marcos o Duterte Marcos. Ang magtatandem pala talaga sana ay si Sara at si Amy. Kaya dapat Duterte Marcos. And just so happened na nagkaroon ng bubudol lang yan si Manang, sabi ni Sir Zorro. Yan. So, Sir Zorro, ito ang mga eksena. So, na hindi pa ito narinig sa channel ko. So, nung time na yon, ang mga eksenang ganap, pumusta na pala si Lisa Ahas Araneta Smugs. Ginamit niya itong si Cristina Frasco. Ito sila Gwen Garcia. Remember, Frasco is the chief of staff ni spokesperson ni Inday Sara. So grabe ang nagtraidor kay Sara. And you Duterte supporters, even you're not Duterte supporters, okay? Dun sa mga nakikipaglaban para sa katotohanan o para sa taong bayan, you just listen. So lingid sa kaalaman ng mamamayan ay pinupush na ni Lisa, tumataya na si Lisa kay Gwen Garcia at saka kay Frasco para i-push ang partnership o ang tandem din ni Sara kay Kuting. So yan pala ang mga eksenang kaganapan. Ngayon, ang nangyari, 'di ba? Ligaw-ligaw kay Sara at si Senator Amy din, ligaw-ligaw at siyempre gusto niya rin tumakbo yung kapatid niya at dahil nga i-redeem nila yung family name nila, 'di ba? Name lang pala, akala ko i-redeem nila yung kahirapan ng Pilipinas. Mula sa kahirapan ay para sana sa karangyaan. So yun yung eksena doon hanggang sa kaya ako sinasabi yung tukol kay Frasco, kaya magtaka kayo bakit hindi matanggal-tanggal si Frasco kahit nagkaroon ng kapalpakan, anomalya sa Love the Philippines na stock footage yung mga ginamit nila. Kasi ang lupit pala ng kanilang kapit kay Lisa dahil ang laki ng utang na loob ni Lisa Ahas dito sa mga Garcia na to and Frasco para linlangin si Inday Sara. And I hope this time, and I know for a fact, na alam na ni Inday Sara at even si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos, nabudol sila, dalawa. Or sabi nga ni Sir Zorro, nambubudol lang daw si Senator Amy. Okay, ganito ang kwento, mga hitad. Kanina ba yun? Kaninang umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa Pilipinas. Nakatanggap ako ng tawag mula sa atin. Nagkakagulo na raw ang mga demonyo. Anyway. Okay. So nakatanggap ako ng tawag mula sa atin na malupit ang ginagawa ngayon o habilin ni Kuting ng Norte. Actually, 3 tao to eh. Di ba? Una, sunod-sunod. Sabi ko, ano ba nangyayari? I'm tired pa ako sa mga eksena ko. Tignan mo yung boses ko nga. Sabi ko, pwede ba rest muna ako ng bonggang-bongga? But anyway,
nakausap ko sila. Number 1, yung tungkol sa ginagawa sa Congress na kung saan ba't nawala? Okay. Na kung saan mga palangga, nag-uusap na o hindi nag-uusap, nakita niyo naman sa ano 'yan, 'di ba, sa balita, na ang habilin ni Lisa Ahas Araneta Marcos sa Congress sa pamamagitan, okay, ng mga alipores niya at siyempre sa kanyang, isang ahas na si Tambaluslos, ay gawa ng paraan isulong ang impeachment laban kay Sara sa pamamagitan diyan sa confidential fund na 'yan. Isulong tapos nasa labas sila ng bansa, 'di ba? Ngayon, nandiyan sila ngayon sa San Francisco na kung saan ay hinighlight lang nila yung kumpol daw na tao, pero ang totoo, inipon-ipon lang nila 'yon. Okay, balik tayo mamaya. Ano yung habilin? Ang habilin ay i-push ang impeachment kay Sara at ang mga Congress na dating Duterte supporters ay dapat mag-iwanan na ang Duterte. Yan ang habilin. Even before pa siya umalis, habilin ni Lisa dito sa mga kaalyado ng Congress kasi nga naman, bakit si Sara ba ang kanilang target na para i-impeach? Right? Kasi nga, kapag natuloy ang Speak Up Day, sino ba papalit kay Kuting? Di ba? Si Inday Sara. So kung ang target natin ay ahas na si Lisa, na siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas, na hindi naman siya binoto, actually, kahit Smartmatic, hindi siya binoto, na dapat ay impeachable. Pero inuunahan na nila sa pamamagitan ng gamit ang pera ng bayan na kailangan ma-push ang impeachment kay Sara. Ito yung nangyayari. Ngayon, ano nangyari? Ayon sa ating natanggap na mensahe direct from inside the palace, kinausap ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos, at ni Inday Sara, walang iba, sino? Ang Kuting ng Norte, si Marcos Jr., bago sila lumipad papuntang dito sa San Francisco para magkalat ng kapike-pike ang kasinungalingan na naman. Napurihin na naman ang mga Filipino Americans dito, eklabush. Okay, ano yung pinag-usapan? Kinausap ni Senator Amy at ni Inday, pero more on ang statement is from Senator Amy. Okay, na nating naulinigan, mga palangga. Kasi may mga puting asa kung magapang dyan sa mga kanto-kanto ng ng Malacanang. So anyway, bakit parang ang eksena, hindi ito eksakto sinabi ni Senator Amy. Ito lang yung content ng mga pag-uusap. Na bakit hinahayaan ni Marcos Jr. na ganito kaaga na tatraydorin si Inday Sara. Na kung hindi dahil kay Inday Sara, ayon kay Senator Amy Marcos, hindi ka naging presidente, Kuting. Okay? Yun ang sabi doon ng ating puting ahas na nakikiusap, dialogue. Itong dalawa, okay, dalawang mag-BFF na parang awatin or bakit ganon ang nangyayari? Bakit si Sara ay ginagapang na i-impeach? Okay? Nagamitin itong confidential fund issue niya na mas malaki ang confidential fund ni Bongbong Marcos Kuting Jr. na ginagasta ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Hindi pa siya makontento sa smuggling business niya with Michael Ma, sa pulboronic niya with Sayarot, kung sino-sino pa. Pero ang kanyang confidential fund ni Kuting, bakit? Hindi, kung fair ang Congress, if they are for the people, for you guys, fine. Bakit hindi gapangin itong presidente din? Dahil mas malaki ang confidential fund niya. Billion. And you're talking about 125 million ni Sara, di ba? Sa Department of Education na naipaliwanag niya na.
So, ibig sabihin, ang mga nasa Kongreso talaga ay palamunin ng taong bayan sa pamamagitan ng pagbigay ng pera ng mga budget sa pamamagitan ni Speaker of the House Tambaluslos. And ano nangyari sa pag-uusap? Ano sabi ni Kuting, mga palangga? Wala daw siyang magagawa. So, ibig sabihin, tarantado. Buwa ka ng ina. Matapos gamitin, tandaan ninyo, nung ako ay pinagtatanggol ko si Kuting, napaka-vocal ko sa inyo, I'm not for Inday Sara. Sinabi ko yun. I'm not for Inday Sara during that time. Dahil gusto ko si Kuting. But this time, ang ginagawa ng buwaka ng inang Marcos Jr., matapos niyang gamitin si Sara Duterte, ngayon ito pa ang gagawin ng kanyang asawa at sila para traidorin at utusan, habilinan itong mga buwaka ng GNMS sa Congress para gipitin o i-impeach si Sara Duterte. Mag-file ng impeachment complaint. Ang question ko, kung si Sara lang ang katangi-tanging may confidential fund na nabigyan at the rest of the congressista, senators, lahat sila ay wala, then karapat-dapat siya na talagang panagutin. At kung pwede nga lang, stone to death. Kung siya lang ang katangi-tangi. Pero jutang GNMS, mas bilyon ang perang binababoy, ginagasto sa polboron, dinadala sa offshore account nitong buwaka ng GNMS na si Liza Smugs at si Kuting at kanyang mga alipores. Tapos isi-single out si Sara Duterte dahil sa paghihiganti ni Liza Smugs dahil hindi na-appoint ang kanyang asawang polboron as Department of Agriculture Secretary during Duterte's time. And that is first-hand information. Mismo sinabi sa akin ng jutang GNMS na Lisa Ahas Polboronic sa akin mismo na, Maharlika, let's push Duterte to appoint my husband. Kasi hindi naman nakaka-apekto yung electoral protest. Tangay na. First hand yan, hindi yan galing kung kani-kanino. Sinabi niya sa akin, ito'y paghihigante. Bakit ka maghihigante? Dahil nakita ni Duterte pala during that time na ang asawa at kayo mismong pamilya sabog, vangag sa ipinagbabawal na polboron. Katsaran of vested interest. So yun po ang habilin. Kaya ang style nila, tandaan nyo, tuwing lumalabas si Kuting, may mga nangyayari, di ba? O, laban kay Duterte, kay Sara, o tinatanggal si GMA. And another, well, mamaya na si GMA. Okay? Sulat ko muna. Baka tumalon tayo ng ibang bakod. Alright. So, bago lumipad, tinry na kausapin ni Senator Amy Marcos together with Inday. Ngayon, ang Inday, alam nyo na naalam ko, ha? Puting ahas tayo dyan. Na bakit ito ang ginagawa ng mga tao mo, Kuting. At sabi ni Kuting, wala siyang magagawa. Ganito ka, traidor. Wala sanang problema eh. Yung unit team na pinagsasabi nila. Ako, wala akong problema kung i-appoint ang mga dilawan. Wala akong problema dyan. Dahil in-interview ko si Kuting. Sinabi niyo, tinanong ko sa kanya yan, na ano yung process niya, ano yung style or way niya to appoint someone sa gobyerno. Ang sabi niya, lahat ng magagaling. So kahit dilawan daw. Yung pala lahat ng mga magagaling na sindikato. Lahat ng mga galing na lumantak ng saba, pakakawalan nila. Tapos yung mga taong nagsilbi sa kanila, yung mga taong sumuporta sa kanila, ay liligwakin nila dahil nakaharang sa kanila o takot sila. Like sa kay Inday na si Inday ang mag-take over kapag napatalsik si Kuting. So nakita ninyo, it's not about for you, for the Filipino people. It's about their vested interest na tatanggalin nila ang taong sa tingin nila na kapag sila'y pumalpak at buhati na si Kuting ng taong bayan, si Inday ang mag-take over. So ngayon pa lang, remember, my God, sumpaman sa Diyos kung nakikinig ngayon ang Diyos sa atin. Sinabi ko sa inyo January, sabi ko nga palita ko na yata si Nostradamus, abangan ninyo ang bakbakan.
at the last quarter of the year of 2023. And it's happening now. Diba? Dapat palta ko na yung profession ko, ano? Manghuhula na lang ako. Anyway, so kayo na mga Duterte supporters na iba, na dati ay inaano-ano nyo pa ako, na, uy, Marlica, nakikisakay kayo na sa mga tanso, di ba? Si Marlica, hindi lang napagbigyan. Now, anong masasabi nyo ngayon? Ako ay nagsasalita lang dahil wala akong napala or something. Di ba? So now, kasama ko na kayo. At lahat ng inumpisahan nating laban, nagsimula ako mag-isa. Tinuligsa ako ng ng marami. Even may mga dating appointee ni Pangulong Duterte, nagsalita sila against sa akin dahil pinagtatanggol pa nila si Lisa Ahas. But look at them now. Nagsasalita na sila ngayon. Nakita nyo na yung hagupit ng Ahas? I remember nung tinanong ako sa job interview. Eto, narinig na to ng mga follower ko. I was young and bubbly, you know? 16, 17 years old. Sabi niya, if you compare yourself to an animal, ano ka? Ang sagot ko, ahas, actually. Ahas, totoo yun. Natawa ang aking mga ka-crew member. Natawa sila. Bakit daw ahas? Siyempre, puting ahas yun. Sabi ko kasi ang ahas, pag nasa talon ka, talon is Ilonggo, nasa katalunan ka, nasa forest ka, di ba? Mararamdaman mo, okay? Kapag may panganib, okay? May panganib na aabot sa'yo, di ba? Tawa silang tawa. Tapos, ako alam ko, sabi ko dun sa job interview ko, kapag may mga taong, gusto akong saktan o gusto akong sakmalin na katulad ko din na ahas na itim. Di ba? Ahas na puti. Yung ahas na walang kabusugan, itim yon, palangga. And I got that job, mga palangga. So ngayon, yung puting ahas yun, isinasabuhay natin. Okay? Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas, naramdaman ko na my goodness, May 7 pa lang ramdam ko na may something dito sa gobyernong ito. Doon sa mga nakakapalo sa akin, May 7 pa lang, binolja ko na si Lisa dyan. Sabi ko, napapaligiran kayo ng mga bad eggs. Yung pala, ang buwaka ng ina. Siyempre, sinasabi ko lang sa kanya yon. Diba? Yung pala, ang jutang genimes niya ay siya ang ulo ng bad eggs at ulo ng ahas. At during that time, Duterte pa ang mga sinisisi niya. Doon ko na nararamdaman na, jutang genimes to. Lahat sisisi. Kahit sila ang may fault, Duterte. Di ba? Doon sa seating arrangement na nirereklamo ko sa kanya and everything. Tapos sabi niya ang kampo daw nila Inday, wala daw silang control, So anyway, going back. Okay? So eto ngayon, ang Kuting Junior ninyo at Lisa Ahas Mugs ninyo na ang target now is i-impeach si Sara para ma-secure at hindi tuluyang maalis si Kuting. And I challenge you people, do you think magwawagi sila? They're not gonna win. Hindi mananalo ang evil doing ni Lisa Ahas Mugs dahil hindi pa nailalabas ang maraming alas at mga puting ahas natin. Di ba? Hindi magwawagi si Kuting, kaya ganun na lang ang pressure sa kanila. Para what? Para i-discredit ang isang Maharlika. Pero hindi sila makadiscredit para tanggalin ang isang Sara Duterte. They're not gonna win, darling. Hindi sila mananalo. Dahil maraming tahimik ngayon. Nag-aabang lang ng tamang panahon. Akala mo, Lisa, magwawagi ka? Diyan pa lang sa ginagawa nila ni Lisa na pag-a-appoint na hindi naman niya trabaho, diyan pa lang impeachable na yan. Yung pambababoy ni Kuting ng Norte sa inyo. Okay? Pangbababoy, travel here, travel there, na wala namang idinudulot sa Pilipinas. Kundi gastos lang. Bakit? Bakit pumunta pa ng F1 yan dito sa Las Vegas? Sasaglit pa yan. At hindi nila maitatago yan. By the way, mayroon ako puting ahas na nasa loob. Nakita ninyo? Tapos sasabihin, fake news daw ako. Julul, ikukwento ko sa inyo to. Itong video na ito. Alright? Pakita ko lang ito mga palangga. Ito yung nagliligpit.
Yan yung nag-uumpisa na yung program sa San Francisco, nililigpit nila yung mga upuan. Okay. 26. Ah. Oh. Yan kanina. Yan kanina sa San Francisco. Ano nangyari dyan? Ngayon, mga palangga, nilangaw. May dumating ng mga konting mga kakapiranggot, kaya nga pinagkumpul-kumpul nila. Yan ang strategy ng presidential communications. Bakit mo tatanggalin ang mga upuan? Okay, sino nag-i-event sa inyo? Ako, nag-i-event ako. Yung mga taong yan, doon time sa event ko, nung ako'y nagka-campaign kay Kuting, walang sinabi yung mga taong yan. Nakita nyo naman siguro, di ba? But anyway, bakit nila diniligpit yung upuan na hindi nag-uumpisa pa lang ang event? Bakit nililigpit mo kung mag-expect ka? Siyempre, what if mag-dilubyo ang mga tao? Bakit mo tatanggalin ang mga upuan? At why? Bakit sila nababother na may mga upuan doon? Hindi pa tapos yung event. Ba't ka nagliligpit? Nag-uumpisa pa lang. Hindi ba dapat mag-expect ka ng marami? Kasi mga palangga, hindi ganun, hindi madaming dumating. Yung mga pumunta doon, 90% Ilocano daw, sabi ng aking puting ahas. At konti nang dumating, mas marami pa nga daw ang rallyista. So ngayon, pero sa presidential communications, okay, siyempre, mga palangga, nakatutok ang camera. Camera trick lang yan. O, di ba? O ha, ang dami kunyari, di ba? Pero ang totoo, hindi naman ganun kadami. Ano pa ba asahan natin sa presidential communications? O, di ba, ang ganda-ganda ni Lisa Smugs daw dyan, no? Ang edit ha. Tignan natin, ang kinis. O, di ba, pakita ko lang to ha. Kinis, tignan natin. Okay, para makita nyo kung sino sasabi ng fake news. Okay, ito, dali, ito. O, di ba, pinakinis. Pinakinis ng presidential communications. Ang face lock niya. O, yan. Ngayon, bago umalis si Lisa Asmags, ito pala ang mukha niya. Wow. Oh, pinakinis. Ito yung tunay na mukha. Ano yan? Diyos ko po, uubuhin ako sa inyo. Ilang fake news dito. Kung kaya nilang itago yung mga upuan na bakante, mga palangga, okay? Kung kaya nilang itago yon, tapos gagamitin nila kumpul-kumpul na tao. Ayan, ganda ni Smugs dyan, diba? O kunyari, daming tao. Pero pinakita ko sa inyo sa likod, walang tao. Kasi that's the purpose of it, magpasik ng fake news. Yaan, putang ina. Baka ng Genimes, diba? So ngayon, nasa sa inyo na yun. Na kung maniniwala kayo sa isang maharlika na hindi gumagamit ng pison sa mukha niya. Mukha kong ngayon, ang dami kong tulog. Mukhang magaymat ako. But anyway, what I'm trying to say dito mga palangga, balik tayo dito sa issue. Sinungaling. Kung nalala niyo si Duterte nung unang panahon, nung siya ay nasa term pa niya, di ba, hindi mahulugang karayom, walang tinatanggal na upuan. Pero ang question ko, bakit inutusan ni Bulldog, okay, si Honey Bulldog, na undersecretary ni Kuting, ayan, na kumukubra, tagahawi lang ni Kuting yan, tagahawi ng tao. Pero ang kinakamkam na pera, 200-something thousand, ang kanyang sweldo plus yung nakaw niya sa departamento. Tagahawi lang ni Kuting. Undergraduate pa yan. Kita mo mga ina-appoint niya katulad ng undergraduate na sa Department of Agriculture, but wag muna tayo lumayo dito mo. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga kagarapal itong si Lisa Smugs, si Martin Romualdez, si Kuting dahil talagang nagsama-sama na ang mga tambaluslos para ipatumba di umano si VP Sara Duterte at matapos na ang kanilang legacy. Ngunit maraming nagpapakita ng suporta kay VP Sara Duterte at talagang tutulungan sila at talagang magkakaroon nga ng World War III
kung ano man ang balak nilang gawin kay VP Sara Duterte dahil hindi nga talaga pinapayagan ng ating mga netizen na sumusuporta na pabagsakin ng basta-basta ang pamumuno ni VP Sara Duterte. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.